Hindi nga. Bali, yun na nga, di nagkakasala na nga ang tao. Now, if God is so loving and forgiving, bakit po may hell para dun sa masasama yung mapupuntahan nila? Bakit Nang gumawa po ang Diyos, ang lahat ng bagay, wala akong kasamang hell. Hell is not a part of the original creation. Tandaan niyo po, nang gawin ng Diyos lahat ng bagay, 1:31 ng Henesis, At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. ayun, wala akong hell doon. Eh, kailan mo gumawa ang Diyos ng impyerno? Nung ang magrebelde ang demonyo. Alam niyo ba kung kanino intended yung impyerno? Mateo 25. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ayun. Pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. The original intent of creating a place of torment is for the devil. Para sa diablo. Yun ang intensyon ng Diyos dahil napakasama nitong diablo kaya siya gagawa ng parusahan. Hindi para sa tao yon. Kaya lang madadamay na ho ang tao pag susunod ka sa demonyo. 20 ng Apokalipsis. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Ayun, kanyo. Dati sa diablo lang intended yun, pero yung mga bulaang propeta nakasangkapan ng diablo, kasama na rin doon. At pati yung mapapaniwala nila, 14:9 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya ay kahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. Kaya pati mo yung makukumbinsi ng hayop ng demonyo, kasama na rin sa parusa. Bali, ang tanong ko po doon, habang panahon po itong magdurusa, yung mga tao nagkasala. Ayun noon sabi roon, sila'y Apo. pahihirapan ng apoy at asupre, magpakailan-kailanman. Ako, magulang. Bakit po, alam niyo kung bakit? Kasi ang demonyo po is eternal. Pagka hinintuan ng Diyos yung parusa, makakalabas ang demonyo. Tutuloy ko lang po. Bali ako po, magulang ako. Napakasama ng anak ko. Talagang grabe, pumatay na siya ng tao, ganyan, nakakulong, hindi pa rin nagsisi. Pero mahal ko yan kahit anong mangyari, kahit nasan siya, mahal ko pa rin siya. Ngayon, kung ako lang may power, kesa nakita kong naghihirap to, hindi ko pwede mawala na lang parang bula. Pwede ho. Pwede ho yun. Pero, ganito yun. Isang side lang ang tinignan nyo eh. Kasi isa lang. Kasi para ba sa inyo, isa lang ang anak nyo. Alam nyo, ang Diyos maraming anak. Pagka yung isang anak ng Diyos ninakawan mo, eh anak ka rin. Yung pinaghirapan ng isang anak ng Diyos ninakaw mo, hindi ka naman naghirap. Pareho kayong anak. Mahal ka ng Diyos. Eh hindi niya ba mahal itong naghirap na pinagnakawan mo? Kaya ang justice, double blade yan eh. Samantalang pinaparusahan mo yung masama, ginagantimpalaan mo naman yung mabuti. Yun ang true justice. Ngayon, kung nag-iisa ka lang na anak, wala ka namang kalaban,
at ako ang tatay mo, sige na nga, absuelto ka na, wala ka namang naperwisyo eh. Hindi ko naman po sasabing absuelto yan. Hindi po, hindi Wala akong hindi ko naman ko kayo dinidiskusyon eh. Para paraanin nyo lang po yung ideyang binibigay ko sa inyo. Kung halimbawa, isa lang ang anak ko, ako ang Diyos. Kasala siya, gumawa siya ng masama. Madali naman patawarin anak kita eh. Pero pag hindi kita paparusahan, paano ko naman ililigtas tong mga iba kong anak? Kasi pag di kita pinarusahan, pati ito magiging gago na rin eh. Di ba kaya nga tayo may silya elektrika, kaya tayo may parusahan, may batas, dahil hindi yan lahat ng mamamayan sira ulo. Di ba? May mamamayan matitino para magmantini sila ng katinuan at ipamana nila sa kanilang mga anak ang katinuan, kailangan may nakaambang parusa sa masasama. Kasi pag wala ng parusa, magkakanya-kanya ng tao, ganyan ho ang ugali ng tao. Yun lang may parusa na, hindi pa natatakot gumawa ng masama yung iba, hindi ba? Lalo na pag inalis mo ang parusa. Kaya, ang paglalagay ng parusa is a caution and a deterrent. Tang-iwas sa paggawa ng kasamaan ng parusa. Ganun po ang hustisya ng Diyos. Yung sinasabi ko, na hindi ba pwede na mawala na lang silang parambula, pwedeng gawin ng Diyos yung kaya lang, ayoko namang magturo ng wala sa Biblia. Dahil ang nasa Biblia, yung nagrebelde sa Diyos, parurusahan niya ng walang hanggan. Iibahin ko ba yun? Nakakahirap kong ibahin yun. I just don't want to offer voluntarily my own opinion that will be against the opinion of what is written in the Bible. Kaya po, hindi nyo ko maaasahan doon. Kaya ang sagot ko sa inyo, yung nasa Biblia. Sabi ng Biblia, paparusahang walang hanggan ng mga masasama. Babaguhin ko po ba yun? Hindi ko pwedeng baguhin yun. Nasa Biblia po ba kung magsasuffer siya, yung bali habang panahon nung naghihirap yung anak niya, so habang panahon din yung naghihirap ang kalooban ng Diyos dahil mga anak din po niya yung nasa ano rin. Hindi ko po alam sa kalooban natin sa Biblia. Hindi ko po alam sa kalooban niya dahil hindi ko naman malalaman buong-buo yung kanyang nararamdaman as God, ano? Alam nyo, ganito po yan eh. Ang totoo, ang kinikilala lang namang anak ng Diyos, yung mga sumusunod sa Kanya. Yung hindi sumusunod, anak ng demonyo, ang tawag ng Biblia ron eh. Abali po ang 8:44 po ng Juan, pakinggan nyo. kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ayun, sabi ni San ng Panginoong Jesus, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, kayo'y sa inyong amang Diablo. Di anak ng demonyo pala lalabas, di anak ng Diyos. Dalawang klase tao, isang anak ng Diyos, isang anak ng demonyo. Palagay nyo, kaninong anak yung pastor sa binangonan na nirape yung 4 niyang anak na babaeng bata? Kayo ngayon ang lumagay sa lagay ng Diyos, di ba kayo magagalit doon sa walang niya na yun? Pati yung 4 na taon niyang anak, nire-rape niya. Yung ba, anak ng Diyos yun? Pero pastor yun. Ng born again. Kaya, ikaw man lumagay sa lagay nung ina, saka sa lagay nung bata. Siyempre, iintindihin din ng Diyos yung nararamdaman nung naagrabyado eh. Ganun ang hustisya. Iintindihin mo rin yung nararamdaman nung naagrabyado, hindi lang yung umagrabyado ang iintindihin mo. Pag halimbawa naman, nirape na yung 4 mong anak, tapos dinala pa sa langit. Nagkita-kita sila ngayon mag-aama ron. Tatay, nandito ka na naman. Baka magtanong sa Diyos yung 4. Diyos, ba't mo hindi na ito rito? Tarantado itong tatay namin. Mag-aaway pa sa langit. May question pa. Kaya siguro para wala ron, hindi doon dadali ng Diyos yun. Ipagpaubaya na ho natin sa Diyos. Anyway, alam niya naman ang pinakamabuti sa atin. I just don't want to volunteer my own opinion. Salamat. Maraming salamat.